Isang maliwanag na hapon sa Manila International Airport. Nagmamadali ang mga pasahero sa iba't ibang direksyon. Nagpapaalam ang mga pamilya, nagmamadaling pumunta sa gate ang mga negosyante, hinahatak ng mga bata ang kanilang bagahe. Sa gitna ng karamihan, naglalakad si Princess Pacquiao, nakasuot lang ng simpleng jeans at puting blusa, maayos na nakatali ang buhok. Kahit anak siya ng isa sa pinakarespetadong figura sa Pilipinas, tahimik at mapagpakumbaba ang kanyang galaw. Walang entourage, walang spotlight, kasama lang ang kanyang assistant, isang bodyguard, at isang maliwanag na ngiti. Nang makarating siya sa immigration counter, inabot niya ang kanyang passport gamit ang dalawang kamay, gaya ng kaugalian, magalang at may respeto. Pero ang officer sa likod ng desk, hindi man lang tumingin. Kinatok niya ang passport sa counter ng 2 beses, humihinga ng malakas, saka siya binigyan ng tingin na bahagyang nairita. Purpose of travel, tanong nito ng matalim. Charity event sa Singapore, sir, sagot ni Princess ng mahina. Itinaas ng officer ang kilay. Charity? Business class ka pa naman. Hindi curious ang tono niya, nanunuya. Tumawa ng mahina ang katabi niyang officer. Mukhang may nagpapanggap na importante rito ah. Napakurap si Princess, nagulat. Excuse me, tanong niya, pinanatili ang kalmadong tono. Sumandal ang unang officer sa upuan, nakangisi. Kailangan lang naming siguraduhin na hindi fake yung passport mo. Naiintindihan mo naman, di ba? Maraming tao rito na nagpapanggap na mayaman. Nagsimulang mapansin ng mga pasahero sa paligid. Nagkakaroon na ng maliit na crowd, naghahalo ang bulungan sa ingay ng airport. Nagalaw ng hindi komportable ang assistant niya, bumulong, ma'am, kalmado lang po. Aayusin natin to. Tumango ng bahagya si Princess, ayaw ipakita ang galit. Pinalaki siya para harapin ang pang-aalipusta ng may grace, pero ang katahimikan niya ay lalong nagbigay lakas loob sa officer. Saan ang proof of funds mo, sigaw nito. Sino nagbayad ng ticket mo? Lumapit ng bahagya ang bodyguard, kontrolado pero matatag ang boses, sir, sapat na po yan. Tiningnan siya ng masama ng officer. Hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang sapat. Nagsimulang lumabas ang mga cellphone, nagre-record na ang mga pasahero. Huminga ng malalim si Princess at sabi ng mahina, sir, please. Binigay ko na po lahat ng documents ko. Wala pong dahilan para magsalita ng ganito. Tumawa ulit ang officer, itinapon ang passport sa counter. We'll see about that. Ang ginawa ni Princess sunod ay nagpagulat sa lahat doon. Sandaling katahimikan lang ang narinig, ang steady na hum ng aircon sa airport. Kinuha ni Princess ang kanyang passport sa counter ng kalmado at tumingin sa officer, matatag ang ekspresyon pero halatang nasaktan ang mata. Sir, sabi niya ng mahina. Humihingi lang po ako ng patas na trato. Sumandal ang officer, siko sa counter. Patas? Patas ang trato rito sa lahat, sabi niya ng may ngisi. Maliban kung may tinatago ka. Tumawa ulit ang partner niya, umuuga ang ulo na parang nanonood ng palabas. Nagpalitan ng tingin ang mga pasahero sa linya, nagsimulang mag-record ng hayagan, kumikislap ang kamera sa maliwanag na ilaw ng airport. Bumulong ang assistant ng nerbiyos, ma'am, umalis na lang po tayo. Are-report natin sila mamaya. Pero nanatili si Princess sa kinatatayuan. Kung aalis ako ngayon, bulong niya, gagawin niya ulit to sa iba bukas. Narinig iyon ng officer. Ano nang sinabi mo, sigaw niya. Tinatrato mo ba ako? Umailing si Princess. Hindi po, sir. Humihingi lang po ako ng respeto. Yun lang po. Sinampal ng officer ang counter ng malakas, napatalon ang mga pasahero sa paligid. Huwag kang sumagot sakin. Lumapit ng bahagya ang bodyguard, pero itinaas ni Princess ang kamay para pigilan siya. Alam niyang isang maling galaw lang, lalala pa. Kabog ang puso niya, pero ayaw niyang maghari ang takot. Kinuha ng officer ang boarding pass niya, pinag-aaralan ng labis na suspetsa. Business class, ha? Sarap siguro. Mayayaman siguro magulang mo, no? Sino nagbayad nito? Ako po ang nagbayad, sagot ni Princess ng kalmado. At maayos po ang lahat ng documents ko. Tuwese, naririnig namin yan palagi. Biglang nagsalita ang isang babae mula sa linya, nanginginig pero malakas, sir, wala namang ginawang mali ito.
Bakit niyo sinasalita ng ganyan? Tumingin ang officer sa babae. Ma'am, pakialam mo ba? Kung ayaw mong mamiss ang flight mo, tumahimik ka. Lalong tumindi ang discomfort ng crowd. Patuloy ang pagre-record. May bumulong, hindi tama to. Humugot ng malalim na hininga si Princess at sabi ng matatag, kung may problema po, tawagin niyo po ang supervisor niyo. Natigilan sandali ang officer sa katumawa ng malakas. Supervisor. Akala mo ba pwede kang mag-demand niyan? Hindi ka espesyal. Nanginginig na ang boses ng assistant, Princess, please, umalis na tayo. Pero tumayo ng mas matatag si Princess. Hindi. Wala akong ginawang mali at hindi ako aalis ng ganito. Lalong tumaas ang boses ng officer. Kung ganun, sumama ka sa holding area habang tin-verify namin ang identity mo. Napahiyak ang mga pasahero, nanigas ang panga ng bodyguard. Sir, sabi niya ng maingat, nagkakamali ka po. Pero binsya ng officer, lalong itinaas ang boses. Lahat ngayon akala mo pwede kang sumagot sa amin. Akala niyo nasa taas kayo ng batas. Nanatiling kalmado at matatag ang boses ni Princess. Hindi ko po iniisip na nasa taas ako ng batas, sir. Naniniwala lang po ako na dapat protektahan ng batas ang lahat, pati ako. Parang spark iyon bago magliyab. Nanigas ang mukha ng officer pero hindi natahimik ang crowd. Tumaas ang bulungan ng suporta. Malinaw na sa kanila, hindi ito tungkol sa protocol. Tungkol ito sa power. Nagsimula ring mag-record ang assistant sa cellphone niya, kinukuha ang bawat salita, bawat tingin. Pinagsama-sama ni Princess ang mga kamay sa harap, bumulong ng maikling dasal. Wala siyang ginawang mali at hindi niya hahayaang magdesisyon ang takot o yabang kung paano matatapos ang sandaling ito. Sa kabilang banda ng terminal, napansin ng isang security officer ang gulo at nagsimulang lumapit. Mabilis na lumalala ang sitwasyon pero hindi gumalaw si Princess. Nanatili siya roon tahimik, composed, hindi natitinag. At ang mangyayari sa susunod na ilang minuto ay gagawing national headline ang masikip na airport na yon. Nakita mo na ba ang isang taong may kapangyarihan na inabuso ang posisyon niya? I-comment ang thoughts mo sa baba. At sabihin mo rin sa amin kung saang bansa at lungsod ka nanonood ng storyang to. Gusto naming malaman kung saan galing ang viewers natin sa buong mundo. At kung naniniwala ka na dapat respetuhin ang lahat, kahit sino pa sila, type mo lang respect sa comments.